Pakilala po muna kayo habang naghihintay tayo. Pag ano na lang. Ed po, from Sukat. Tawagin ko na lang kayo lahat, kuya. Kasi ano na lang po, isa pang round, ano naman, ano yung favorite nyong nira-ride, saka saan kayo nahihirapan? Ako, favorite ko talaga downhill. Ano? Kaya lang, hirap ako sa switchback, hirap ako sa lahat. Nag-teban nga kami, nakarad lahat ilakad ko eh. Sobrang swerte mo, corner yung target natin ngayon session. Kaya po? Cornering po. Cornering din. Anong favorite mo ng ride? Enduro. Saka sa drop po. Sa drop. Mga next session pa natin mga cover and jump. Ako, beginner lang ako sa XC more on ride ko eh. Kaya ma-practice sa mga basic Sakto. jump, saka corner. Siya naman po, ano pong pangalan? Yun, same kami. Anak ko pala, si Philip. So, yun, beginner. Dito pa lang naman yung trails ko na pupuntahan. So kung favorite, dito mga section dito. So boy, saan ka nahihirapan? Hirapan ako, hindi ko pa nakikilala yung drop sa Sampaloc, mga gaps. So yung ano lang kasi, target ng session natin ngayon, correct ko lang yung body position nyo, cornering technique, tapos yung pinakauli natin gagawin, yung mga berm sa sa EXO. So target talaga ng session is yung corners. Tapos tingnan natin kung makakasingit tayo ng mga technique na pababa. Pero ma-cover natin yun sa may pag body position natin mamaya. Yun lang naman. Sa drops, jumps, hindi ko pa kina-cover yun sa unang session eh. Kasi mahirap gawin yung jump na ituturo ko unless mastered nyo na yung body position na bago. Sige po, punta tayo dun sa may yung parking dun para mapag-cruise pa tayo. Pero malimit ka dito? Okay. Ako mga once a month lang eh. Mga ganyan. Lapit na po. So, pakilala lang din pala muna kami, hindi ko na-mention. So, si Kimi, ako yung magiging instructor nyo ngayon sa bike clinic. 10 years na akong nagbabike, 4 years na akong kumakarera ng elite. Tapos ngayon, currently, nag-aaral ako ng sports science. Tapos kami yung isa sa mga kami yung pinakaunang batch ng PMBIA Certified Level 1. So, certified na kami na instructor na MTB. For beginners pa lang. Kasi ito si Kuya Miko, sa Polygon kami. Sabi si Kuya Yuri, sa Polygon. Siya yung nagko-cover naman nung social media. Sabi si Kuya, pag pumunta kayo ng bike shop, siya yung una yung may kitang mukha. So, lang muna tayo, dynamic stretching, warm up. Kasi kailangan bago tayo mag-ride lagi, yung mga joints natin, para wag naman sana pag sumemplang tayo. Bakit lang po kayo? Wag naman sana pag sumemplang tayo, stiff tayo. Pag stiff tayo, dun tayo prone sa injury. So dapat loose as possible tayo. Kasi syempre sa mountain biking din, diba? Wala ka naman nakikita na nag-ride na tigas-tigas. Lahat sila loose. Yung mga nakatunayan na loose. So ayun yung tatanggalin natin ngayon. Ayun din pala yung target ko for the session. Mabasag natin yung mga bad habits nyo. May mga mali kayong ginagawa, tapos may kita ko mamaya, tututukan ko yun hanggang sa makorek natin. Okay, so start lang muna tayo sa path. 8 points na yun. Kaya pala yung sa dito dati. Yung umulan. May sa tuhod po. Isip bro? So mention ko lang din, sa pag mountain biker ka, dapat talaga loose as possible yung sa knees mo. Kasi lagi pumapwersa yan eh. So kung stiff yan, matik may injury kayo tapos hindi kayo makakaliko ng maayos. So sa isa natin tututukan pa yung hip. So iwasan nyo yung mga, sige lang go lang. Iwasan nyo yung mga stretching pag bago mag-ride, yung mga umuunat kayo. Hindi naman sila masama, pero kasi tawag dito static stretches. Ang static stretches po, ginagamit yan for cool down. Kasi pag ganito, pagkatas nyan, marirelax na yung muscle nyo. And unlike yung sa dynamic na gumagalaw ka, nagigising ka.
Okay? So, jump and jack 10. Yung last naman, yung paa nyo, shoulder width lang, naka point palabas. Then first reach nyo. Then supo, inward yung elbow, straight back, taas kamay. Yun, 9. Pakisigaw na lang po, switch back. 1, 2, 3. Switch back! Sir, dito. Isa pa. Maraming padyakan dyan. Warm up muna kami dito sa roller coaster. Hindi ko na alam yun. Hey. Dulas. Banayad lang. Exit po dyan. Exit po. Morning. Yan sa exit. Merong dalawang body position. Yung tututukan natin ngayon yung attack. Attack position, ito yung gagamitin nyo. Ito yung gagamitin nyo sa mga downhill parts para mas makontrol nyo yung bike, mas stable kayo. Yung relax naman, kasi hindi mo naman pwede gamitin yung attack position the whole time na nag-ride ka kasi mapapagod ka. So basically, yung attack position, explain ko lang. Lahat kasi po ng bike, hardtail man yan, full shoes, or kahit actually road bike may gitna ang bike. So sa attack position na kailangan natin habulin is yung gitna ng bike. So bakit? Bakit kailangan natin habulin yung gitna ng bike? Ayun yung part ng bike na pag nakasakay ka, evenly distributed ka sa bike. So yung traction ng gulong mo sa likod saka sa harap, mamamaximize mo. Tapos at the same time, kung naka full shoes ka, yung rear shock mo saka fork mo, mamamaximize mo rin. Kasi nga, basically nasa gitna ka. So paano natin makukuha yun? Yung first part, ito. So, laging level sa attack position ang paa natin naka-level. So, naka-straight lang muna, slightly bent. Habulin niyo yung BB, ayun yung gitna ng bike niyo eh. Titignan niyo lagi kung nasa gitna kayo. Slightly bent. Tapos, ang gusto ko gawin niyo sa upper body niyo naman is parang aamoy niyo yung manibela. Halos ganun. Ang gusto ko makita yung guide na magiging guide niyo. Pag yung elbow niyo nakapantay na sa shoulders niyo, ayun yung pinakamagandang attack position. Pero kung hindi niyo kaya, okay lang naman. Basta ang gusto ko lang makita is basically ganito yung body position. So bago nyo try, explain ko lang din. Volunteer. Sige sir, lapit ka. Dito ka. Ay, baba ka lang sa bike mo. Kasi tatanungin niyo ako, coach, bakit kailangan naka-wide? So ito yan, ito explanation po dyan. So tayo ka. Tayo kang ganito lang. Meron kasi, alam niyo naman po yung ano no, stability and balance. So ginagawa niya ngayon, nagbabalance siya. Pero sa tingin nyo ba, stable siya? Kasi pag tinula ko siya, di ba, gagalaw siya. So, kaya ako kayo pinapa-wipe.
So dapat, hindi naman po sobrang wide. Yung kung paano lang kayo nakasakay sa bike. Ayan. Ayan. Pag tinula ko siya ngayon, di ba, stable. Kasi isa pang magandang example kung bakit naman naka-shoulder width yung, ay naka-elbows out. So ako naman yung tutulak mo ngayon ha. So okay. Ito, hindi ka naka-wide, tulak mo po. Ayun, nagagalaw ako. Pero kung naka-elbows out ka, imagine nyo na lang manibela to. Sige kuya. Oh, stable ka. Ay yung hinahabol natin sa proper body position. Stability. Para makontra natin yung mga bato, mga steep, mga roots. Kasi pag nakarelax ka lang the whole time, kahit mahirap yung drill, dudulas at dudulas din yan. Unlike nandito, dinidikta mo kung saan ka dadaan, dinidikta mo kung paano mo kukontrolin yung bike. Okay? Gets po? May question? Okay, so didemo ko na po. 2 basic steps. Habulin yung gitna, slightly bent, amuin yung halos sa amoy manibela. Ayan na yan. So gusto ko makita na nag-hinge yung likod nyo. Kung napapansin nyo, yung likod ko nag-hinge lang siya. Ayan, ganyan lang. Hindi ka gaganon. Kasi pag gumanon ka, haharap yung tuhod mo, front heavy ka na. So kailangan talaga ganito, i-hinge yung likod. So demo ko lang po. Okay, try niyo po. Stop tayo.